Naging asawa ko ang sarili kong kapatid, dahil sa Dear Ate Vine, isang karanasan na kahit ako ay hindi makapaniwala at wala nang magagawa pa. Bago nyo ako ay bash or husgahan, gusto ko sanang tapusin nyo muna ang aking kwento. 4 kaming magkakapatid, ang panganay namin ay ate, sumunod ay kuya, and ako ang sumunod, bago ang bunso namin na lalaki. Isang magsasaka ang aming mga magulang. Sa hindi inaasahan. Habang nasa sakahan si tatay, ay umulan ng malakas na may halong kidlat at pagkulog. Nasa gitna ng kabukiran noon si tatay, kaya bago pa ito makapunta sa kanilang kubo, kung sana sila nagpapahinga, ay tinamaan na ito ng matalim na kidlat, na naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Ako noon ay 4 na taong gulang pa lang, at ang bunso namin ay 1 taon pa lang, dahil mga bata pa kami, at hindi alam ng nanay ko kung paano kami bubuhayin. Kaya napilitan kaming ibigay sa iba pa niyang kamag-anak, na ibigay ako sa kanyang pinsan na walang anak, at isinama ako sa ibang probinsya, dahil bata pa ako noon, iyak lang ang kaya kong gawin. Sa hindi alam ng aking ina, ay ipinamigay din ako ng pinsan niya sa ibang tao, dahil hindi ako matanggap ng asawa nito, dahil hindi naman daw ako totoo nilang anak. Napadpad naman ako sa Manila, lumaki ako ng maayos sa kinalakihan kong mga magulang, lumaki ako na alam ko na isa akong ampon, at ang alam nila ang totoong magulang ko, ay yung pinsan ni nanay na nagbigay sa kanila. Lumipas ang maraming taon, nakilala ko si Gerald sa isang pinapasukan ko, sa HR ako naka-assign, pero si Gerald ay sa production. Ako rin ang nag-interview sa kanya noong nag-a-apply pa lang siya, sa parte na rin ng Maynila siya nakapagtapos ng high school, 2 lang silang magkapatid, may nanay pa, wala ng tatay. Habang lumilipas ang buwan, nakita ko ang pagsisikap niya sa trabaho, kaya inilakad ko ang papel niya para maregular. Isang araw, malakas ang ulan noon, at nakalimutan ko ang payong. Nakita ako ni Gerald, at inalok akong sumukab sa payong niya, hindi ako tumanggi dahil mababasa ako, dahil doon, inalok ko siya mag-coffee pambawi, habang nagkakape, ay may ilan akong naging katanungan, at dahil sa mga tanong ko, nalaman ko ang mga ilang bagay sa kanya, naging magkasundo kami, magaan ang loob ko sa kanya, hindi ko maipaliwanag, ganun din daw siya sa akin, parang may nagduduksong ng aming mga puso, kaya isang araw nagsabi siya sa akin na liligawan niya ako. Hindi ako tumanggi, dalaga naman ako. Niligawan ako ni Gerald sa bahay, ipinakilala ko siya sa mama at papa ko, madaling gamaan ang loob ng mga magulang ko kay Gerald, sinasabi pa ni mama na baka kami ang tinadana dahil may pagka-similarity daw kami, sabi pa, ang magkahawig daw ay iyon daw talaga ang nagkakatuluyan, natatawa lang naman ako sa sinabi ni mama, pero, may pagkahawig nga kami ni Gerald. Mabait pa, magalang at mataas ang respeto sa akin, kaya makalipas ang 3 buwan na panliligaw niya sa akin, sinagot ko na siya, at dito nagsimula ang lahat, simula nang maging kami ni Gerald, pakiramdam ko, siya ang nagkumpleto ng pagkatao ko. Minahal ko siya sa paraang alam ko, naging maayos ang aming relasyon. Wala naman kaming naging problema, lahat ng gusto ko ay sinusunod naman ni Gerald. At ganun din ako, wala kaming ginawa na ikasisira ng aming relasyon, pati ang aking mga magulang ay botong-boto sa kanya, si Gerald ay lumaki sa isang malapit na kamag-anak nila na nasa Manila, noong siya ay lumuwas ng Manila siya ay 12 anyos na, kaya alam na niya ang mga nangyari noon at alam niya na pinaampon ang 2 niyang mga kapatid pa, pero hindi na niya ito nakita pa, ako naman ang alam ko lang ay isa akong ampon, bukod doon ay wala na. Noong sumapit ang aming 1-year anniversary, at ito ay special day namin, kaya naman sinorpresa ako ni Gerald, isang gift at dito ay nag-propose na siya sa akin, at agad ko naman tinanggap ang propose ni BF, at dito na rin ang unang beses na may nangyari sa amin, ibinigay ko ng buong buo ang pagkababae ko. Naging mas matibay ang aming relasyon. May time na nagtatampuhan kami paminsan-minsan, isang natural na away lamang sa isang magkarelasyon. Dahil nga nag-propose na si Gerald ng kasal, ay pinag-usapan na namin ang aming kasal, kung kailan ito gaganapin, ang gusto ng aking mga magulang ay makilala nila ang mga magulang ni Gerald. 3 buwan bago sumapit ang aming kasal, pinakilala sa amin ang kanyang ina, at ate na may asawa na, unang kita ko pa lang sa nanay ni Gerald magaan na ang loob ko, na hindi ko maipaliwanag, pati sa ate ni Gerald ganun din, pinagtapat din ng nanay ni Gerald ang nangyari sa kanyang 4 na anak, ang 2 nga daw ay ipinaampun niya sa malapit na kamag-anak dahil sa hirap ng buhay noon, nakakaiyak talaga ang kwento ng buhay nila, na hindi ko alam isa pala ako doon sa pinaampon na iyon. Ate Vine,
Sumapit ang aming kasal, naging masaya ang kasal ko, at the time ay buntis na ako ng 2 buwan. Nang kami ay nasa reception na, isang pangyayari ang hindi namin matanggap. Dumating din sa reception ang taong nagbigay sa akin sa mga magulang ko ngayon na inaakala nila na iyon ang totoo kong ina. Dito na nagkaalaman at dito na lumabas ang katotohanan. Dahil isinama ng nanay ni Gerald ang pinsan nito, na unang umampon sa akin, dahil magkakilala ang nanay ko ngayon, at yung nagpaampon sa akin, at sinabi nito sa hindi siya ang tunay kong ina, at hinarap sa nanay ko ang nanay ni Gerald, at sinabi nito, ito ang tunay na ina ng batang ibinigay ko sa'yo, dahil sa pagkabigla tumulo ang luha ng mama ko, dahil hindi niya matanggap, at bakit ngayon lang nalaman, sana daw napigilan pa ang kasal ko. Habang papalapit kami ni Gerald sa aming mga magulang. Umiiyak sila, ang akala ko ay sa sobrang saya, pero hindi pala. Pagkalapit namin, niyakap ako ng nanay ni Gerald, at sinabi niya, anak ko, ikaw pala ang anak kong si Celine, ang matagal na naming hinahanap, dahil nga naibigay ako sa ibang tao, naguluhan ako, pero sobrang sakit Ate Vine, dahil magkapatid pala kami ni Gerald, pero paano na ito, kasal na kami at magkakaanak pa, paanong masasabing kasalanan ang ginawa namin, paanong kasalanan na minahal namin ang isa't isa, at paano kami biniyayaan ng anak kong masama ang ginawa namin, umalis si Gerald, hindi niya matanggap ang lahat. Hindi ako makamove on, mahal na mahal ko si Gerald, kaya hindi ko rin mapatawad ang totoo kong ina, ngayon malapit na akong manganak, pero hindi na talaga nagpakita pa sa akin si Gerald, siguro ginawa lang niya ang tama. Ano nga ba ang tama sa mundong ito? Para sa akin, ito na ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko.